Magandang araw sa lahat. Ako si Dra. Ligaya Santos. Ngayon ay susuriin natin ang paksa ng paggamit ng kape upang pangalagaan ang uban, kumpunihin ang pinsala, at pasiglahin ang paglaki ng buhok. May panahon ba, mga ginang at ginoo, na humaharap kayo sa salamin, hawak ang suklay, at bigla na lang kayong napabuntong hininga dahil napapansin ninyong napakarami ng puting buhok ninyo? Ang pakiramdam na tumatanda ay hindi kasing nakakatakot ng pakiramdam na nawawalan kayo ng kumpiyansa sa sarili kapag lumalabas, nakikipagkita sa mga kaibigan, o simpleng nakikipag-ugnayan sa pamilya. Maraming nagpapayo sa akin na ang kemikal na pangkulay ay nakakasira sa anit at nagdudulot ng kanser. Ngunit kung hahayaan namang puting-puti ang buhok, mukha raw kayong matanda at walang buhay. Naiintindihan ko. Talagang naiintindihan ko ang damdamin ninyo. Gusto nating lahat na panatilihin ang ating kabataan o kahit man lang ay magkaroon ng makapal, malusog, at itim na buhok upang magmukha tayong maliksi at masayahin. Ngunit, huwag kayong mag-alala. Mismong sa inyong kusina, sa inyong pang-araw-araw na pag-inom ng kape tuwing umaga, ay may nakatagong kahanga-hangang natural na pangkulay ng buhok na hindi inaasahan ng marami. Hindi na kailangang gumastos ng libo-libo sa salon, hindi na kailangang matakot sa mapaminsalang kemikal. Ang kailangan lang ay kape at pagtitiyaga sa loob ng 7 araw. Bago tayo dumako sa detalyadong at kapanapanabik na nilalaman ngayon, kung ito ang unang pagkakataon na bumisita kayo sa aking channel, mangyaring mag-like sa video at mag-subscribe sa aking channel na Gia Din Quedep sa ibaba. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon ko upang magsaliksik at magbahagi ng mahahalagang tradisyonal na remedyo araw-araw. At ngayon, upang hindi na kayo maghintay pa, sama-sama nating balikan ang alamat ng itim na buhok gamit ang mabangong butil ng kape. Bahagi 1. Bakit kape? Ang sagot, sa puting buhok. Bago tayo magsimula, gusto kong maunawaan ninyo kung bakit nagagawa ng kape ang kamangha-manghang bagay na ito. Kapag naiintindihan natin, mas maniniwala tayo. At kapag naniniwala tayo, mas magiging maganda ang resulta. Hindi ba? Ayon sa aking masusing pagsasaliksik sa medisina at agham ng buhok, ang kape ay hindi lamang inumin na nakakapagpagising. Likhang kulay nito. Una, ang kape ay may natural na napakaitim na kulay kape. Kapag nilalagyan natin ng kape ang buhok, ang mga natural na pigment na ito ay dumidikit sa cuticle, ang panlabas na layer ng puting buhok. Ito ay parang isang coat na may kulay kayumanggi itim, na natural na tinatakpan ng puting buhok. Hindi ito kasing itim ng kemikal na pangkulay, kundi isang malalim na kulay kape, makintab, na mukhang elegante at kabataan. Caffeine ang bida. Pangalawa, at ito ang mas mahalaga, ay ang caffeine. Sa mga nakatatanda, ang hair follicles ugat ng buhok ay kadalasang lumiit at humina dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo. Ang caffeine sa kape ay may kakayahang pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo sa anit. Kapag ang dugo ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon sa utak at anit, ang hair follicles ay muling sisigla at lalakas. Kaya't ang bagong tumbuhang buhok ay magiging mas matibay at malinaw na mababawasan ang paglalagas laban sa aging. Pangatlo, ang kape ay naglalaman ng maraming antioxidant. Isipin na lang ninyo na ang puting buhok ay dahil sa pagtanda at pagkalawang ng mga selula. Ang antioxidants sa kape ay makakatulong na pigilan ang prosesong ito na nagpapalambot at nagpapakinang sa buhok. Kaya, ang paggamit ng kape ay hindi lamang pangkulay kundi pati na rin bitamina para sa buhok. Ngayon, iniimbitahan ko kayo na kumuha ng papel at panulat o isave ang video na ito dahil ibabahagi ko ang 3 eksklusibong recipe na pinagsasama ang kape sa iba pang natural na sangkap. Bawat recipe ay akma sa iba't ibang kondisyon ng buhok. Basahin ninyong mabuti at piliin ang pinakaangkop para sa inyo. Bahagi 2. 3 ginintuang recipe mula sa kape. Recipe 1. Kape at conditioner. Mabilis na. Solusyon sa puting buhok. Ngayon,
tatalakayin natin ang unang recipe. Tinatawag ko itong instant noodles recipe. Ibig sabihin ay mabilis at madaling gawin, ngunit ang epekto sa kulay ay lubhang kahanga-hanga. Ang paraang ito ay para sa mga nawawalan ng kumpiyansa dahil mabilis lumabas ang mga puting buhok sa ugat at gusto ng mabilisang solusyon para sa mga kasal, reunion, o simpleng gustong magmukhang bata kaagad. Mga kakailanganin: 57 kutsara ng purong kape tulad ng Barako o Arabica, hindi 3 1 na kape na may asukal at gatas na makakapagpalagkit sa buhok. 1 tasa ng mainit na tubig. 2 kutsara ng conditioner kahit anong brand tulad ng Pantene o Cream Silk na ginagamit nyo araw-araw. Ang conditioner ay nagsisilbing pangkabit, tumutulong upang kumapit ng husto ang kulay ng kape sa buhok at nagpapalambot ng buhok pagkatapos ng pagkulay. Shower cap o plastic bag. Lumang tuwalya upang hindi madumihan ang damit. Detalyadong paraan ng paggawa. Magtimpla ng kape. Ilagay ang kape sa isang mangkok o French press, pagkatapos ay lagyan ng mainit na tubig. Ito ang sikreto. Kung iniinom, ginagawa nating malabnaw, ngunit para sa pangkulay ng buhok, kaunting tubig lang ang ilagay. Timplahin ng napakaitim at napakakapal. Isipin nyo na ang inyong kape ay dapat malapot at itim na parang pulot o arnibal. Kung mas matingkad ang kape, mas mataas ang kakayahan nitong takpan ang puting buhok. Pagkatapos timplahin, salain, at kunin lamang ang pinakamaitim at pinakapuro na katas ng kape. Haluin ang kape at conditioner. Hintayin na lumamig ng bahagya ang kape. Dapat ay maligamgam. Huwag malamig. Ilagay ang 2 kutsara ng conditioner sa tasa ng kape. Pagkatapos ay haluin ng mabuti gamit ang kutsara hanggang sa maging pantay at malapot ang pinaghalong ito. Ihanda ang buhok. Bago ilagay ang halo, banlawan ang buhok gamit ang shampoo upang matanggal ang dumi at pawis. Kapag malinis ang buhok, mas kakapit ang kulay. Pagkatapos mag-shampoo, tuyuin ng bahagya ang buhok gamit ang tuwalya. Mahalagang tandaan: tuyuin lang para hindi na tumutulo ang tubig, panatilihin ang mga 70% na kahalumigmigan. Huwag patuyuin ng tuluyan at huwag ding hayaang tumutulo ang tubig. Ang mamasamasang buhok ay mas makakapagpakalat ng kulay ng kape ng mas malalim sa bawat hibla ng buhok kaysa sa tuyong buhok. Paglalagay: ilagay ang lumang tuwalya sa inyong balikat upang maiwasan ang pagdumi. Hatiin ang buhok sa manipis na strands. Gamit ang kamay o brush, ilagay ng pantay ang pinaghalong mula sa ugat hanggang sa dulo ng buhok. Tutukan ng husto ang tuktok ng ulo, sa magkabilang gilid ng templo, at sa parting. Ito ang mga lugar na kadalasang may matigas na puting buhok at pinakamadaling makita. Pagkatapos maglagay, maglaan ng 5 minuto upang dahan-dahang imasahe ang anit gamit ang 10 daliri. Ang pagkilos na ito ay nakaka-relax at nakakapagpataas ng temperatura ng anit na nagpapabilis sa pagpasok ng kulay ng kape. Nakakatuwa ang pakiramdam sa puntong ito. Ang mabangong amoy ng kape ay makakatulong upang makalimutan ang lahat ng pagod. Pagpapa-ferment. I roll up ang buhok, pagkatapos ay balutin ng husto gamit ang shower cap o plastic bag. Ang pagbalot na ito ay lilikha ng isang mainit na kapaligiran sa loob, natutulong upang bumukas ang cuticle ng buhok at tanggapin ang kulay. Ngayon ay maaari na kayong magpahinga, manood ng isang episode ng inyong paboritong palabas, magbasa ng diaryo, o magluto. Ang ideal na oras ng pagpapaferment ay mula 45 minuto hanggang 1 oras. Kung may oras, mas matagal, mas maganda ang kulay. Banlawan. Pagkatapos ng itinakdang oras, tanggalin ang shower cap at banlawan ng husto ang buhok gamit ang malamig na tubig. Mahalagang payo: sa huling hakbang na ito, huwag na huwag gumamit ng shampoo para banlawan. Kung gagamitin ang shampoo na may sangkap na panlinis sa puntong ito, tatanggalin nito ang kulay ng kape na ipinahid natin. Banlawan lang ng malinis na tubig hanggang sa luminaw ang tubig. Ang conditioner na nasa halo kanina ay sapat na upang malinis at mabango ang buhok.
Tapos na! Napakasimple, hindi ba? Dalas ng paggamit. Para sa recipe na ito, sa unang linggo, mangyaring subukang gawin ito ng 3 beses. Dahil natural na kulay ito, kailangan itong unti-unting maipatong. Sa unang beses, mababawasan ang pagkaputing-puti ng buhok at magiging mapusyaw na kulay dilaw. Sa pangalawang beses, mas magiging matingkad ang kulay at magiging kulay kape. Sa pangatlong beses, makikita ninyo na mawawala na ang mga puting buhok at papalitan ito ng buhok na may kulay kape, na kabataan at ganap na ligtas para sa kalusugan. Ang pagtitiyaga ang susi, ang unang paraan ay napakadaling gawin, hindi ba? Ngunit alam kong maraming nakatatanda ang hindi lamang may puting buhok, kundi pati na rin napakatuyo. Parang dayami, dahil sa pagtanda. Kung pangkulay lang ang gagawin, hindi ito sapat. Kailangan ding lumambot ang buhok para maging maganda. Kaya ang recipe number 2 na ito ay para sa inyo. Recipe 2, kape, yolk ng itlog, at honey, pagpapagaling ng sirang buhok, at malalim na conditioner. Ngayon, dadako tayo sa recipe number 2. Kung ang unang recipe ay instant noodles para sa mabilis na pangkulay, ang pangalawang recipe na ito ay isang masustansiyang nilaga para sa inyong buhok. Sabi nga ng ating mga ninuno, ang ngipin at buhok ay pundasyon ng tao. Ang magandang buhok ay hindi lamang nangangailangan ng itim na kulay kundi pati na rin ng lambot at kintab. Kaya, ang recipe na ito ay isang perpektong kombinasyon ng pangkulay mula sa kape at isang super conditioner mula sa itlog at pulot. Mga kakailanganin, 4 kutsara ng kape, maaring grounds o pulbos ng kape. Ang paggamit ng grounds ng kape ay napakabuti sa recipe na ito. 1 yolk ng itlog. Ang yolk ay naglalaman ng maraming protina na nagpapatibay sa buhok. 1 kutsara ng purong pulot, honey, na nakakatulong sa pag-moisturize at may antibacterial properties. Masusing paraan ng paggawa. Paghahalo. Ilagay ang 4 kutsara ng kape o grounds sa isang mangkok. Pagkatapos, ilagay ang yolk ng itlog at 1 kutsara ng pulot. Haluin ng mabuti gamit ang kutsara. Haluin ng masusi hanggang sa ganap na matunaw ang yolk ng itlog at maging pantay na hinalo sa kape at pulot. Sa puntong ito, makakakuha tayo ng isang malapot na halo na may magandang kulay kape na ginto na parang isang premium na face mask. Paglalagay. Basain ang buhok gamit ang maligamgam na tubig upang bumukas ang cuticle ng buhok, pagkatapos ay tuyuin ng bahagya. Ilagay ng pantay ang halo na ito mula sa ugat hanggang sa dulo ng buhok, kung saan maraming tuyo. Sirang dulo ng buhok, na kadalasan ay sa dulo ng buhok, lagyan ng mas makapal. Pagmasahe. Ito ang napaka-relaxing na hakbang. Maglaan ng 5 minuto upang dahan-dahang imasahe ang anit. Kapag ginagamit ang grounds ng kape, ang maliliit na butil ay dahan-dahang kumakaskas sa anit. Ang pakiramdam ay napakagaan at nakakawala ng kati. Ang pagmamasahe na ito ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo, na nagdadala ng nutrisyon mula sa itlog at pulot upang mas malalim na makapasok sa ugat ng buhok, na nagpapalusog sa bawat hibla ng buhok mula sa loob. Pagpapa-ferment. Ibun ang buhok, pagkatapos ay balutin gamit ang shower cap. Ang ideal na oras ng pagpapa-ferment para sa recipe na ito ay mula 45 minuto hanggang 1 oras. Habang naghihintay, ang matamis na amoy ng pulot na hinalo sa amoy ng kape ay magpapadama ng ginhawa sa inyong isip. Banlawan. Pagkatapos ng pagpapa-ferment, banlawan ng husto gamit ang mild shampoo at malamig na tubig. Tandaan na gumamit ng malamig na tubig. Kung gagamitin ang mainit na tubig, maluluto ang itlog sa buhok na napakahirap banlawan at magiging malansa ang amoy. Maaari kayong magdagdag ng kalahating katas ng kalamansi o ilang patak ng pomelo essential oil sa huling banlaw upang maging mabango ang buhok. Mga benepisyo. Pagkatapos matuyo ang buhok, subukang hawakan ang inyong buhok. Ang unang pakiramdam ay pagkamangha. Ang buhok ay hindi na magaspang,
kundi madulas at malambot na parang bagong pinalambot sa salon na nagkakahalaga ng libo-libo. Ang kulay ng buhok ay magiging mas matingkad at mababawasan ang pagputi na mukhang natural, lalo na pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo ng pagtitiyaga. Kapag hinawi ninyo ang ugat ng buhok, makikita ninyo ang maliliit na buhok na tumubo na mas itim at mas matibay kaysa dati, dalas ng paggamit. Dahil ang recipe na ito ay mayaman sa nutrisyon at protina mula sa itlog, hindi na kailangang gawin sang madalas, sapat na ang 1 hanggang 2 beses sa isang linggo upang muling buhayin ang inyong buhok. Ngayon, mayroon na tayong paraan upang maging itim at malambot ang buhok. Ngunit alam kong may isa pang malaking alalahanin, isang lihim na damdamin ng maraming nakatatanda. Iyon ay ang paglalagas ng buhok at kalbo. Tuwing umaga, paggising at pagsuklay, ang pagkakita ng buhok na nalalagas sa suklay ay nakakasakit ng damdamin. May puti na nga ang buhok, manipis pa, na nagpapakita ng kalbong anit na nakakasira sa ganda at nagpapabata ng 10 taon. Huwag kayong malungkot at huwag kayong mag-alala dahil ang ikatlong recipe na ito ang magiging sikretong armas, ang huling at pinakamabisang regalo na gusto kong ibigay sa inyo upang tuluyang malutas ang alalahanin na ito. Patuloy tayong manood. Recipe 3. Kape, langis ng niyog, at vitamin E. Stimulasyon sa paglago ng buhok at itim na kintab. Dumako na tayo sa recipe number 3. Ito ang recipe na pinakagusto ko. Para sa mga nag-aalala sa matinding paglalagas ng buhok, manipis na buhok na nagpapakita ng anit. Alam nyo ba, ang langis ng niyog ay matagal ng sikreto ng mga kababaihan sa Pilipinas. Dati, wala namang mamahaling hair oil ang mga lola at nanay natin, nagluluto lang sila ng langis ng niyog para sa buhok, at ang lahat ay may mahaba hanggang baywang na buhok na kasing itim ng kahoy na ebony. Kapag pinagsama natin ang langis ng niyog sa kape at vitamin E, lilikha ito ng isang perpektong trio. Ang kape ay nagpapasigla ng sirkulasyon ng dugo, ang langis ng niyog ay nagpapalusog, at ang vitamin E ay nagpoprotekta sa buhok mula sa pagtanda. Mga kakailanganin: 4 kutsara ng grounds ng kape o pulbos ng kape, 2 kutsara ng langis ng niyog virgin coconut oil o cold pressed, ang mas maganda upang mapanatili ang nutrisyon. 1 capsule ng vitamin E. Madaling bilhin sa botika, putulin at kunin ang likido sa loob. Proseso ng paggawa. Dahil may langis ng niyog, medyo iba ang paraan ng paggawa at paglalagay. Mangyaring bigyang pansin ng mabuti paghalo. Una, ilagay ang grounds ng kape at 2 kutsara ng langis ng niyog sa isang mangkok. Haluin ng bahagya upang masipsip ng kape ang langis. Susunod, gumamit ng karayom o gunting upang putulin ang dulo ng vitamin E capsule, pigain ang lahat ng likido sa loob ng mangkok, at haluin ng mabuti. Sa puntong ito, ang halo ay magiging napakakintab, malapot, at may bango na matamis at creamy na parang kape at niyog na candy. Paraan ng paggamit. Dahil ang halo na ito ay madulas at mayaman sa langis, maaari ninyo itong ilagay sa tuyo o mamasa-masang buhok. Gayunpaman, narito ang sikreto. Huwag lamang ilagay sa dulo ng buhok, kundi tutukan ng husto ang paglalagay sa anit, lalo na sa mga bahagi na manipis ang buhok, sa tuktok ng ulo na kalbo o sa magkabilang gilid ng templo. Ito ang mga lugar kung saan natutulog ang hair follicles at kailangan itong gisingin. Pagkatapos maglagay, maglaan ng mga 10 minuto upang dahan-dahang imasahe. Ito ang gintong susi ng paraang ito dahil ang caffeine, kasama ng pagmamasahe, ay makakatulong na magpadaloy ng dugo at nutrisyon sa hair follicles na nagpapalusog sa ugat ng buhok upang maging malakas at itulak ang bagong buhok na tumubo. Pagkatapos magmasahe, balutin ang buhok gamit ang shower cap at mag-relax ng mga 35 minuto pagkatapos ay banlawan. Gayunpaman, alam kong maraming nag-aalala na ang langis ng niyog ay magpapalagkit sa buhok. Ngunit ang sikreto ay narito. Basain ang buhok gamit ang maligamgam na tubig upang matunaw ang langis ng niyog
Pagkatapos ay mag-shampoo ng 2 beses. Ang unang beses ay para matanggal ang grounds ng kape at sobrang langis. At ang pangalawang beses ay para sa malalim na paglilinis. Sa ganitong paraan, ang buhok pagkatapos matuyo ay magiging maluwag at magaan, hindi malagkit. Kamangha-manghang resulta. Ang recipe na ito ay hindi lamang nakakatulong sa buhok na maging kulay kape itim dahil sa kape, kundi ang langis ng niyog at vitamin E ay babalutin ng hibla ng buhok, pinipigilan ang ultraviolet rays mula sa sikat ng araw, isa sa mga sanhi ng mabilis na pagputi ng buhok. Pagkatapos ng halos 1 buwan ng pagtitiyaga, makikita ninyo ang maliliit na buhok na tumutubo, lumalaki ang buhok, at napakasarap hawakan. Dalas ng paggamit. Mangyaring gawin ang paraang ito ng 2 beses sa isang linggo, salitan sa inyong regular na pag-shampoo. Kaya, napili na ba ninyo ang tamang paraan para sa inyo? Ngunit huwag muna kayong umalis, dahil ang pinakamahalagang bahagi ay inilalaan ko pa sa huli. Upang hindi lamang maging itim ang inyong buhok sa labas kundi maging malusog din sa loob at maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali. Mangyaring maghintay pa ng ilang minuto upang pakinggan ang aking mga taos-pusong payo. Bahagi 3. Mahalagang paalala at payo. Mula sa puso. Ang pagtitiyaga ang susi. Ang kape ay natural na sangkap. Hindi ito kemikal na pangkulay na agad magpapakita ng itim na kulay sa isang banlawan lang. Kailangan nito ng oras upang makapasok at kumapit ang kulay. Mangyaring maging pasensyoso sa loob ng 7 araw at pagkatapos ay 1 buwan, ang kulay ay unti-unting magbabago. Mabagal man, ngunit kapag maganda na ang resulta, ito ay matibay at ligtas. Tunat na kulay. Ang buhok na kinulayan ng kape ay hindi magiging itim na parang ink, kundi magkakaroon ito ng kulay kape itim. Isang napaka-eleganteng kulay kape. Kapag nasa araw, ang buhok ay magkakaroon ng gintong kulay kape na napakaganda. Mukha itong mas kabataan kaysa sa purong itim. Masusing paglilinis. Kung gumagamit kayo ng grounds ng kape, kapag nagbabanlaw, tandaan na banlawan ng masusi ang buhok upang walang matirang butil ng kape sa anit na makakapagdala ng kati. Pinagsamang diskarte. Ang pag-inom at pagpapahid ay ang tunay na prinsipyo. Subukan ninyong kumain ng mas maraming itim na sesame seeds, itim na bigas, itim na monggo at hishawo kung available. At higit sa lahat, panatilihin ang isang positibong pananaw, sapat na tulog, at bawasan ang pag-aalala. Kapag payapa ang puso, masaya ang damdamin, natural na gaganda ang sirkulasyon ng dugo. Dahil dito, ang buhok ay muling sisigla sa inyo, mga kababayan at kaibigan. Ang pagtanda ay isang likas na batas. Tinatanggap natin ito, ngunit hindi ibig sabihin na pababayaan natin ang ating sarili. Ang pag-aalaga sa inyong buhok ay ang paraan upang mahalin ninyo ang inyong sarili. Upang bawat umaga, paggising at pagharap sa salamin ay puno kayo ng sigla. Naniniwala ako na sa 3 recipe na ito, mula sa kape, madali ninyong mababalik ang inyong kabataan o kahit man lang ay magkaroon ng malusog, makintab na buhok na hahangaan ng lahat. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito at taos-puso ang aking mga ibinahagi, mangyaring magbigay ng like sa video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang icon ng kampana sa tabi nito upang sa bawat bagong remedyo na ibahagi ko, kayo ang unang makakatanggap ng abiso. Ibahagi rin ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at sa inyong mga kaibigan na lola at lolo upang sama-sama tayong gumanda at lumakas. Nais kong batiin kayo ng maraming kalusugan, kapayapaan sa isip at katawan, at laging magkaroon ng magandang buhok. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Sa pagtatapos ng talakayan na ito, malinaw na ang kape ay hindi lamang isang simpleng inumin, kundi isang natural na sangkap na may malaking potensyal sa pagpapaganda at pagpapalusog ng buhok. Sa pamamagitan ng 3 natatanging recipe na ibinahagi, natutunan natin kung paano gamitin ang kape kasama ang iba pang natural na sangkap
tulad ng conditioner, itlog, pulot, langis ng niyog, at vitamin E upang matugunan ang iba't ibang problema sa buhok, mula sa pagtakip ng puting buhok, pagpapalambot ng tuyo at sirang buhok, hanggang sa pagpapasigla ng paglago ng buhok at pagpigil sa paglalagas. Ang susi sa tagumpay ng mga pamamaraang ito ay ang pagtitiyaga at regular na paggamit. Hindi tulad ng kemikal na produkto na nagbibigay ng agarang resulta, ang mga natural na remedyo ay nangangailangan ng panahon upang ipakita ang kanilang buong bisa. Gayunpaman, ang mga benepisyo nito ay pangmatagalan at ligtas para sa ating kalusugan. Bukod sa panlabas na paggamit, mahalaga ring alagaan ang kalusugan ng buhok sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, sapat na tulog, at pagpapanatili ng isang positibong pananaw sa buhay. Ang pag-aalaga sa ating buhok ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Sa paglipas ng panahon, makikita natin ang pagbabago sa ating buhok na magiging mas malusog, makintab, at may natural na kulay kape na nagbibigay ng kabataan at kumpiyansa. Huwag nating kalimutan na ang kagandahan ay nagsisimula sa kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagtutok at paglalaan ng oras upang basahin ang detalyadong gabay na ito. Umaasa akong ang mga impormasyon at recipe na ibinahagi ay maging kapaki-pakinabang sa inyong paglalakbay sa pagkakaroon ng maganda at malusog na buhok. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon upang patuloy na magsaliksik at magbahagi ng mga praktikal at natural na solusyon para sa ating kalusugan at kagandahan. Hanggang sa muli!